Energy FM. Bangga, wag mo sabihing radyo, sabihin mo. Good morning sa lahat po ng mga bangga po natin na talaga naman pong relax na sa office nila o malamig na. Ang sarap-sarap naman ng relax ka lang dyan. Yung tipo nag-almusal muna kayo bago magtrabaho tapos mag-early lunch pa kayo. O yan taray. Yung iba dyan, Mare, pumapasok lang para sa aircon. Oo nga. Diba, nagpapalamig lang, Mare. Pinapasahuran lang para magpahinga. Oo nga. In fairness naman, grabe naman kayo. Ang swerte nyo po kung yung trabaho ninyo ay komportable po kayo. Diba? Malambot ang upuan. Correct. Malamig ang kapaligiran. Diba? Uy, alam mo ba, ang partner, para ano sa yun? mapangga natin dyan, ha, na gustong kumita ng walang ginagawa. Ano yun? Walang ganun. Oo. Uy, meron akong alam, 50,000 yung sweldo kapag buwan-buwan. Talaga? Isa lang gagawin niya. Ano? Nabasa ko lang to pero ang corny. Teka lang ha, ang gagawin niya lang is kakargahin niya yung kalabaw kapag umiyak. Sorry na Mare, last ko na to. Oo na. Kasi it works kasi napapatawa niya ako. Wala Diba? lang. Kaya naman good morning sa mga pangga natin dyan na hindi man umaabot sa minimum wage ang sahod mo. Sige lang, go lang tayo sa life kasi darating din na araw magiging manager, supervisor o di kaya naman CEO ka na. Gusto mo kakargahin mo yung kalabaw kapag umiyak? Mari, baka ako may kargay ng kalabaw. Nakakaloka. Paano kapag ganun nga yung sweldo mo, 50,000, tapos wala kang ibang gagawin, isang bagay lang. Ititrain mo yung ahas, Mare. Ganyan. Ina-train mo yung ahas. Oo, yung mga anaconda, ganyan. So, paano naman yun, Mari? Hindi ko rin alam. Pero malaki yung sweldo mo, Mare, 50,000. Ay, naku, Mari, okay na rin pala ako maging batugan sa bahay na Diba? walang kinikita. Kesa naman ganyan ang trabaho ko. Diba? Hoy, sandali lang ha, sa lahat po ng mga nagtatanong, nagtataka. Uy, ba't ano nga bang lihim ng liham natin? Wait lang, ito na nga eh. Ang dami excited, pero pwedeng wait lang. Uy, wag mo awayin. Pwede bang mag-invite muna kami ng mga letter senders pa? Ito na nga. eh. Paano nga ba, Mare, mag-send ng letter? Eto na nga, Mare. Punta lang kayo sa ating Facebook page na Energy FM 106.7. I-click mo lang doon yung send message. Tapos unahin mo ang kataga or yung mga words na lihim ng liham. Ang taray sa kataga, Mare. Diba? Di Sorry. kaya naman, kung ayaw nyo sa Energy FM, kasi baka iniisip ninyo may baka kabasa na iba, ganyan. Oo. Ito na lang, hanapin nyo na lang yung pages namin, Mayora Iska at Lindsay 1067. Tapos dyan kayo mag-send ng inyong story na lihim ng liham. Siya naman, babasahin namin yan lahat. Depende sa haba. Kapag Oo. mahaba, skip. Hoy, hindi naman. Yung iba kasi, Mari, ang hirap talagang paikliin kasi nawawala yung juice or yung Oo. momentum ng letter. Yung iba natin kasi mga panggadyan, lalo na ang mga babae, mga detalye yan, Oo. Mare. Kaya dapat kapag nag-send kayo ng letters, dapat po medyo yung tipong compact lang, no? Yung madaling Correct. basahin, pero nandun lahat ng laman. Oo, tandaan niyo Diba? po ang Kias, keep it short and simple. Yon! 9:12 na po ng umaga, mga mahal ko, pangga ko, baby ko. Siyempre na Ben, ito na po ang Lihim ng Liham! Lihim ng liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabik. Damdamin hindi masambit, sulyap na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng liham. cause there's nothing I can do to keep from loving you. Lihim ng liham. Mahal kong Lindsay at Iska. Gusto ko lamang pong magkwento ng nararamdaman ko dito sa Lihim ng Liham. Medyo magulo po ako magkwento kaya pagtiyagaan nyo na lang po. Meron po akong boyfriend and we're turning 4 years this month. Magmula po lumabas yung mga online sugal, kapag meron po siyang pera, sinusugal niya po. Nagbabaka sakali po na dumami yung kanyang pera.
po ako sa kanya at the same time, pati na rin po sa mga nagbibigay sa kanya. Wala po siyang trabaho and binibigyan lang po siya sa kanila. Tapos, sinusugal niya lang din po lahat. Minsan nga po, pati pera ko na nakatabi, na ibibigay ko na rin sa kanya para lang sa ganun. Hindi naman po sa pagdaramot, hindi rin naman po sa makwento ako, pero ayoko lang po talaga na napupunta sa wala yung mga perang binibigay ko sa kanya. Kapag pinagbabawalan ko po siya, palagi niyang sinasabi na, promise, last na to. O di kaya naman, sorry, hindi na mauulit. Tulad po nito kagabi. Meron po akong nakatabi na pang-celebration po namin. Birthday ko po kasi. Pero naisugal niya rin po. Napapaisip na lang po ako, bakit hindi niya ako pinapakinggan sa mga pinagbabawal ko sa kanya? Lagi ko na lang po naririnig na magbabago na siya. Pero ni makinig, hindi niya naman po magawa. Nalulungkot po ako sa totoo lang kasi feeling ko wala akong kwentang girlfriend para sa kanya. Kasi yun po talaga yung nararamdaman ko kapag hindi po siya nakikinig at tumutupad sa mga pangako niyang hindi na mauulit. Hindi rin po ako nagkikwento kahit kanino about nito. Kasi po, baka po i-judge kami ng mga tao. Kaya po napasulat na lang po ako dito sa Lihim ng Liham. Kasi kahit papaano, gusto kong mabawasan yung bigat na nararamdaman ko. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa akin ng oras para basahin ang sulat ko. Ingat po palagi at God bless. Happy birthday to me! Ako po si Karen. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hey Karen! Grabe, Mare, no? Yung mabigat ka na, hindi ka pa nakakatulong. Oo. Nakakaloka naman yung boyfriend mo dyan, Karen. Alam mo, Mare, ito talaga yung mga, yung mga bisyo na hindi mo maiwasan. Kakalungkot. Di ba, ang hirap din talaga na kapag ikaw ay nalulong sa sugal. Mahirap talaga yan, Mars. Di ba? Alam ko may mga panggatay dyan na may mga makaka-relate kasi may mga panggatay dyan na hindi nagsisipag pero umaasa lang na swertihin sila. Diba? Grabe. Ang daming ganyan na wala naman silang ginagawa sa buhay nila pero inaasa nilang suswertihin sila. Oo. Minsan talaga, Mari, naniniwala ako na ang swerte ay hindi totoo. Alam Kasi mo, kailangan mong gawin yan sa buhay mo. Alam mo, kailangan mong gumawa ng paraan Oo. para makamit mo yung gusto mo, para makuha mo yung gusto mo. Hindi lahat ng bagay ibibigay lang sa'yo. meron akong kaibigan na Chinese na super successful niya. Tapos sabi ko, naniniwala ka ba sa mga sinusuot-suot, sa mga Oo. bracelet, ganyan? Sabi niya, hindi, kasi you make your own swerte. Totoo Ganyan. naman. Tapos Chinese accent pa yun, you make your own swerte. Ganyan. Wala lang, na-share ko lang. Okay, Mari, go. Diba? Kasi, Mari, yung mga charms na sinasabi mong pampaswerte, minsan kasi parang dahil sa kagustuhan mo makuha yung bagay na yun, mind setting lang siya eh. Guide Psychological lang siya. Guide mo, personal guide. Totoo. Katulad ako, nagsusuot ako ng ganitong charms kasi sabi nila swerte daw sa love life. Pero di naman nagkakatotoo. Pero kasi alam mo yun, kailangan mo siyang gawan ng paraan para mag-manifest. Minsan kasi ito yung nagiging motivation din natin. Ito yung nag-drive sa atin eh. Yung mga charms, yung mga pampaswerte. Pero hindi
mo na nare-realize na ikaw rin yung gumagawa ng paraan para makuha mo yung mga bagay na yun. So true. Diba? Parang binibigyan ka lang ng pagkakagastusan, ng paniniwalaan. Diba? Pero hindi mo na-realize na, ay, ako rin pala may gawa nito para sa sarili ko. Sarili ko yung swerte ko. Diba? Ngayon, Karen, dyan sa boyfriend mo, alam kong mahal mo yan kasi maski pera mo, binibigay mo eh. Alam mo namang isusugal lang niya. Pero sana man lang ma-realize ng boyfriend mo yung ginagawa niya. Yung mga pinangsusugal niya, yung ginagastos na hindi naman niya pinaghirapan, kaya maaari okay lang sa kanya na ilabas niya ng ilabas lahat ng pera na Winawaldas yun. lang. Kasi diba? hindi siya yung naghirap doon. Correct. Bakit, Karen, hindi mo siya turuan na gumawa siya ng sarili niyang pera, tapos yun ang ipangsugal niya, tingnan mo, matitigil yan dyan. Matitigil yan sa bisyo niya. Oh, Diba? Ako, pare, based on experience, meron na rin kasi ako mga nakasalamuha at nakasama na talagang mga sugarol. Oo. As in, 100,000 yung talagang ginagasta Uy, nila. Grabe, grabe. Mare. Sobrang close din sa heart ko tong mga taong to. Kaya masasabi ko na ang sugarol, Mare, siya lang talaga ang makakapagbago sa sarili niya. Totoo. Kahit anong gawin mong sabi dyan, kahit anong gawin mong pukpok sa kanya, kahit anong gawin mong sermon, hindi yan magbabago lalo na kung talagang lulun siya. Ang problema kasi sa mga sugarol, Mare, alam mo yon, yung adrenaline feeling na talagang nanalo ako, gusto kong mag-try ulit kasi nga ang dami ko ng pera. Oo. Ang nakakaloka lang dito, hindi ko maintindihan sa mga sugarol, kapag nanalo sila, ang siste kasi sa atin, mga tao sa laylayan, kapag nanalo ng malaki, Titigil tago na mo. Ako din, titigil na ako Diba? eh. Kunin mo, tago mo, tapos tigil ka na. Oo. Diba? Ang mga sugarol, kapag nanalo sila, lahat tinataya ulit nila. Ayun. For the belief na baka mas lumaki yung kanilang panalo, yung take home nila. Oo. Pero kasi alam mo, naniniwala din ako, Karen, na nadadala sa peer pressure yung jowa Totoo. mo. Depende yan sa kung sinong kasama niya at saka kung ano yung mga inoohan at hinihindian ng mga kaibigan niya na sobrang close din sa kanya. Promise yan. At depende rin, Mare, sa mga kumukonsinti sa kanya. Ayun nga, yung Kasi, mga taong close sa kanya, diba? Mare. Kasi siguro sinasabi niya, hindi, pag nanalo ako, babalatuhan ko kayo, kaya pahiramin nyo na ako ng pera. So, itong Oo. mga to, naniniwala din na kapag nanalo to, may something din ibibigay sa amin. Nakakaloka. So, kailangan siguro, Karen, na magsimula muna sa'yo na wag mong konsintihin yung boyfriend mo na kapag kailangan niya ng pera, bibigyan mo siya. Kasi Oo. ultimo birthday mo, happy birthday pala muna sa'yo, Karen, ha? Happy birthday sa'yo, Diba, Mar. ultimo Sorry pang na. bilhin mo ng cake, pang samji nyo sana, pinanggastos pa, pinangsugal pa ng boyfriend mo. Ano lang handa mo? Magtititigan na lang kayong dalawa? Alam mo, Mars, hindi yan titigil. Ito, again, from my personal experience, hindi yan titigil hanggat hindi siya nauubusan. Totoo. Yung mga ganyang sugarol, hindi yan titigil hanggat hindi siya nauubusan or merong isang bagay na nangyaring malala sa buhay niya. Kasi hanggang ngayon, yung kilala ko, nagsusugal pa rin eh. Nakakaloka eh. Diba? So, hindi siya tumitigil kasi marami siyang pera. Oo. Diba? At hindi niya napapansin na 100, siguro nga milyon na yung nagagastos nun Uy, ngayon. totoo ba? Seryoso ako, Mare, promise. Simula nung nauso yung mga online Betting game? hindi yan dapat kinukonsinte ng mga taong, alam mo yun, may kakilala kayo. Ito kasi hindi na namin mapigilan kasi, yun nga, tulad ng sinabi mo, pera niya kasi yun Oo eh. Diba? Pinagkakitaan niya yun eh. Diba? Pero alam mo, Mare, kapag dumating sa point na walang-wala na yan, Karen, walang-wala na talaga yung jowa mo at wala na siyang malapitan, na siya rin ang titigil. Kasi una sa lahat, wala na siyang pangsugal. Pag ubos na siya at naapektuhan na yung buhay niya. Oo, at kapag naisanla niya na lahat, pati yung mga taong nasa paligid niya, yung mga mahal niya sa buhay na wala na rin sa kanya, dun na lang yung turning point para sa kanya. Oo. Dun lang siya titigil. Kaya Karen, alam mo, para sa akin, minsan talaga, sa sobrang gusto nating tumulong sa mga tao, sa sobrang gusto nating maayos ang buhay nila, minsan napipreempt natin, nadijinx natin yung karma para sa kanila. Diba? Kasi mas gusto natin ay maayos sila. So tayo yung bigger person, tayo yung nagmamahal sa kanila, tutulungan natin sa kanila. Minsan, Karen, hindi nila kailangan ng tulong. Minsan, kailangan nilang masampal ng katotohanan. At Literal na sampal siguro. Totoo yan, Mari. Minsan talaga wag natin i-jinx yung mga karma para sa kanila. Dahil lang out of kabutihan ng puso natin. Minsan hayaan natin silang masaktan. Kahit na masaktan tayo dahil nasasaktan sila, kailangan nilang matutunan kasi yun, Karen. Oo. Pero alam mo, Mare, ha, ito talagang payo ko lang kay Karen. Total, mag-boyfriend pa lang naman sila. Tapos hindi mo siya mapigilan, hindi siya nakikinig sa'yo. Alis ka dyan. Diba? Bitawan Mabigat niya. dalhin ng taong sugarol. Totoo. Sinasabi ko sa'yo, mahirap kasama ang isang taong sugarol. Kasi what if maging mag-asawa kayo or tumagal pa yung relationship ninyo? Correct. Makapagpundar ka. Oo. Ang sugarol, kahit anong mangyari, gagawa yan ng paraan para may maipang sugal. Parang Totoo. addict na rin yung mga yan eh. What if meron ka maipundar, tapos nangati yung kamay niya, gusto niya magsugal. Sugal, baka mamaya ibenta niyo yung mga bagay-bagay na yan. Oo, yung bahay nyo, yung Oo. lupa nyo, yung sasakyan nyo. Naku, Mari, ang dami kong kilalang ganyan din. Mm-mm. Ang
dami rin nilang mga assets na nawala dahil sa kasusugal nila. Oo, meron nga, alam mo ba, may kilala ako, sorry na ha, ang dami ko talagang kilalang sugarol. Nag-retire siya at yung retirement pay niya, doon lang napupunta lahat sa mga OMG. utang niya sa sugal. At sobrang taas ng posisyon nito, promise. Kaya kung ako sa inyo, kung nandyan yung jowa ninyo or mga jowa ninyo sa sugal, parang drive them out of that hobby kasi talagang hindi yan better or hindi yan maganda para sa Oo. future. It won't help you guys. At kung hindi nila maalis, Mari, yung mga jowa nila sa mga ganyang bisyo, sana ikaw na ang umalis sa sitwasyon mo. Oo. Kasi ikaw rin yung madadrag down dyan. Ikaw rin yung madadamay. Ikaw rin ang may hila pababa. Oo. Alam mo, masakit man, Mari, masakit iwan ng isang tao dahil lang sa pera. Pero kung pati ikaw naapektuhan, Oo. girl, kailangan mo nang umalis sa sitwasyon mo, hindi mo deserve yan. Parang sakit na yan eh. Although may mga tao na nagbabago, once sugarol, nagbago sila. Naniniwala may ako mga dyan. May ganon. mga kilala din kasi kung talagang they turn their backs na sa sugal kasi nga it's not doing them any good. Correct. So, talagang taas noo ko sa mga yan. So, Karen, kung kaya mo pa, try mo lang. Pero once na talagang na-reach mo na yung boiling point, yung breaking point mo, wag na. Tama Oo. na. Umalis ka na dyan. Kasi Tigilan ikaw mo ang na yun. mahihirapan. Total boyfriend mo pa lang naman siya, hindi mo pa naman siya asawa, hindi mo pa naman siya cargo at obligasyon. May choice ka pa, may opportunity ka pa para umalis at tumakas. Diyos ko po, Rudy. Yun lang masasabi Grabe ko. talaga. Cannot be talaga. Kaya ako kapag nalaman kong ang isang tao ay sugarol, X. Ako din, Mari, Cannot ekis. be, oo. Kasi lahat na lang talaga itataya nila para lang sa pera. Ang hirap din kasi, Mari, maging sakim eh. Lalong-lalo na sa pera, sa money. Oo. Kasi lahat ng bagay tatalikuran nila, makakuha lang ng malaking pera. Parang addict na talaga sila. Yung Oo. iba kailangan ng rehab para Totoo yan. matulungan yung sarili nila. Okay lang kasi may mga taong nagsusugal for fun, For for fun. entertainment, Hobby ganyan. lang. Diba? Hobby lang, walang magawa, ganyan. Or makikisama lang. Pero hindi nila inaaraw-araw tulad nitong jowa ni Karen. Hindi para iasa yung sarili nila na magkaroon sila ng income Oo. dahil lang sa sugal. Yun ang mahirap, Mari, kapag inasa nila yung buhay nila sa sugal or pera galing sa sugal. Yun ang mahirap doon. Hirap yan. Kasi hindi lahat ng laban sa sugal ay panalo, madalas talo. Diba? Totoo yan. Hoy, sa sugal, mas maraming talo Correct. kaysa panalo. Tama ka dyan. Kaya kapag nanalo kayo na once, okay na yon. Yun yung mga tinatawag na first timers luck. Oo, diba? diba? Okay na yon, tigilan nyo na. I-invest nyo na yung nakuha nyo pera. Naku, Mari, may kakilala ko. Ano eh? Feeling ko kakilala mo rin to eh. Ano yun? Oo, parang bad trip daw siya sa asawa niya one time. Tapos nag-away sila. Nagbingo daw siya. Oh. O, pagka-bingo niya, nanalo siya ng 100,000. Ang taray! Oo, tapos tinayo niya. In fairness. Itinayo niya ng franchise sa isang Oo. sikat na burger, Ang Kinemero. baka nga kilala ko Oo, to. kilala mo yan. Baka nga. Oo, tapos ayun, Taray. di ba? Yun yung maganda, Mari, nanalo siya sa sugal, itinayo niya ng business at hanggang ngayon may business pa rin sila mag-asawa. Di ba? Minsan talaga ganun lang eh. Isang beses mo lang siyang gagawin at kapag nanalo ka, nakuha mo na yung gusto mo, tumigil ka na. Oo. Wag na tayong umasa pa, Mari, na makukuha natin lahat. At pero hindi po namin ina-uplift yung pagsusugalan. Oo, No. no, cannot Wag. be. Iwasan nyo po yan. Oo, Oo. pero- Sinasabi lang namin kasi yan yung letter. Oo, kung hindi ka na taga makaiwas, kapag nakakuha ka na ng malaking halaga, okay na yun, tumigil ka na at maging masaya ka na doon. Kasi minsan talaga tayo mga tao, insatiable tayo eh. Alam mo tayo yun, nasasatisfy. hindi tayo nasasatisfy. Gusto natin more to come. Pero minsan talaga, may mga bagay na hindi na po pwedeng sasobra pa. Doon Oo. na tayo sapat lang. Kaya kung ako sa'yo, Karen, kapag di ulit sa'yo nakinig, sa susunod na kausapin mo siya, ay mag-pack up ka na dyan. Diba? Whore. Oo. Tama na yan. Alis ka na dyan. dyan. Hanggat hindi mo pa siya asawa, di ba? Pagkaawayan nyo yan balang araw, Oo. sinasabi ko sa'yo, Karen, naku, ako talaga yun, alis na ako dyan. Di ba? 9:28 na po ng umaga, pangga ko pa rin po ang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. At kasama kapiling nyo rin ang nag-iisang Mayora nyo sa radyo, Mayora Iska. At tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo.